Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi palalampasin ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya. VP Sara ipasasabina ng National Bureau of Investigation dahil sa kanyang mga pagbabanta. House Speaker Martin Romualdez itinanggi ang mga paratang ni Vice President Sara Duterte na sinisira umano ang pangalan niya para lamang sa kanyang ambisyon sa politika. Detention period kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez pinalawig sa 10 araw ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Posibleng paglabag ng mga pulis sa insidente ng paglilipat kay Attorney Lopez sa Veterans Memorial Medical Center, inaalam na ng Philippine National Police. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Hindi palalagpasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang banta ng pagpapatay sa kanya maging sa ibang opisyal ng pamahalaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na nakababahala ang mga pahayag ng Vice Presidente. Tiniyak din ito na mananaig pa rin ang batas sino man ang tamaan nito. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga narinig nitong mga nakaraang araw. Kasama na rito ang mga hindi magandang pananalita at pagbabanta ng planong pagpapapatay. Hindi binanggit ni Pangulong Marcos ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Ngunit kamakailan lamang sinabi ni VP Sara na may kinausap na siyang papatay kay PBBM sa First Lady at House Speaker kung siya ay mapapatay. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi niya papalagpasin ang mga ganitong pagbabanta. Ayon kay PBBM, dapat sagutin na lamang ng mga sangkot na personalidad ang mga katanungan sa isinasagawang investigasyon ng Kongreso. Ang tinutukoy rito ng Pangulo ay ang pagdinig ukol sa budget ng Office of the Vice President. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Ipinagtanggol rin ni PBBM ang ginagawang mga pagdinig ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Ayon kay Pangulong Marcos, ginagawa niya ang kanyang trabaho bilang pinuno ng bansa at sa kabila nito, kailangan anyang manaig pa rin ang batas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patong-patong na kaso ang tinitingnan ng Department of Justice na maaaring isampa laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang umano'y pagbabanta sa buhay nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Dodoblihin naman ng Presidential Security Command
o PSC ang seguridad sa Pangulo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Magandang hapon, Nel. Nasaan na ba ang Department of Justice sa kanilang pag-iimbestiga sa kill remark ni Vice President Duterte at may natukoy na ba sila kung sino ang nakausap ni VP Sara na assassin? Yes, Jun, magandang hapon. Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation para kay Vice President Sara Duterte para pagpaliwanagin sa kanyang sinabi na umunoy pagpapapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa First Lady at maging sa House Speaker. Posibleng ngayong araw mailabas na ang subpoena para kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanilang ginagawang investigasyon sa kill remark ng pangalawang Pangulo. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, bibigyan nila ng 5 araw ang Vice Presidente para magtungo sa kanilang tanggapan. We are giving her chance, due process, to answer yung ibinibintang sa kanya. No, this is by way of subpoena, and we will ask her to appear before our office within 5 days from today. Matibay na ebidensya para sa NBI ang video mismo ni VP Sara na umano'y nagbabanta sa buhay ng Pangulo. Matibay pong ebidensya yun dahil napatunayan po namin yun ay authentic, talaga pong nangyari at na-preserve na po namin sa Facebook app. Ayon sa Department of Justice, itinuturing nila na seryosong banta ito sa buhay ni PBBM kaya naman posibleng maharap sa patong-patong na reklamo ang Vice Presidente dahil sa kanyang mga pahayag. The premeditated plot to assassinate the President as declared by the self-confessed mastermind will now face legal consequences. Ilan sa ikinokonsidera ng DOJ na isasampang reklamo ay sedition at grave threats. First, the Vice President is not immune from suit. She can be the subject of any criminal, administrative case. Based on our initial study, sedition is a possibility. We are not closing our eyes on other possible criminal offenses, even graver than sedition. But grave threats and sedition are obviously being considered. Ayon naman sa Prosecutor General na si Attorney Richard Anthony Fadulion, uusad pa rin ang investigasyon kahit hindi lumutang sa NBI si VP Sara. Whatever evidence is in the possession of or will be in the possession of the NBI based on its investigation outside of any statement or any cooperation coming from them is something that we can work on already. Kaugnay ng mga sinabi ni VP Sara laban sa Pangulo, magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad ng Presidential Security Command o PSC. Tumanggi ng magdetalye si PSC Civil Relations Officer Major Nestor Endoso pero dodoblihin anya ang seguridad ng Pangulo. Makikita nyo na lang po siya during sa mga incoming engagement ni President kasi yung action sa amin dito na didouble natin yung security ni President lalo sa mga upcoming activities niya, mas iligting natin yung security. Yun, ayon sa NBI, wala rin silang idea pa kung sino itong nakausap ni VP Sara. Tiniyak naman ng DOJ na magiging patas sila dito sa isinasagawang investigasyon at wala rin sinabing timeline ang Justice Department kung kailan matatapos itong investigasyon. June. Nabanggit ba kanina sa pulong na dinaluhan mo kanina, Nel, na yung sinasabi naman ng kampo ni VP Sara ng mga abogado ay sinasabi na hindi pa naman daw ito active na banta dahil ito ay mangyayari lamang kung mamamatay si VP Sara. Yes, nabanggit yan, Jun. Kinokonsidera nila yung mga naging paliwanag dun sa naging remarks nga ng Vice Presidente. Pero para sa kanila, dun sa kanilang initial na kanilang mga pagsusuri at investigasyon, seryosong threat pa rin yun. Yung sinabi nila, sinabi ni VP Sara ukol nga dito sa seguridad ng Pangulo. So, ang sa kabuuan kanina dun sa press briefing ng DOJ at ng NBI, wala naman silang sinasabi na ito ay hindi nila siseryosohin. Lagi nilang sinasabi na ito ay ikokonsidera na seryosong banta sa buhay ng Pangulo. Yun.
Pero papaano naman sinasabi, Nel, na ito ay mahuhulog sa sedition? Itong banta na ito na sinasabi nila. Hindi pinaliwanag sa atin ng DOJ yung buo, pero yun yung isa sa mga tinitignan pa lang nila na posibilidad. Pero may binigay na hint sa atin ng DOJ na mas mabibigat na kaso. Pero ayaw nga nilang i-detalye yun at sinabi nga sa atin na bigyan daan muna itong ginagawa nilang investigasyon at sa mga posible, sa mga susunod na linggo ay maglabas sila ng pahayag ukol dito, Jude. So, meron ding sinasabi kanina yung resource person na pagka hindi nagpakita si VP Sara, ay pwede naman may mga nag-gather na silang ebidensya. Ibig sabihin, hindi mandatory na kailangan pumunta ni VP Sara o tumugon doon sa subpoena. Ganun ba yun, Nel? Tama ka dyan, Jun. Sapat na sinasabi nila na nag-gather nilang o yung ginagather nilang ebidensya at yung makukuha pa nilang ebidensya para umusad ang kaso. So hindi naman kinakailangan na hintayin pa nila yung magiging pahayag ng Vice Presidente, pero dahil nga sa due process ay hihingan nila yung panig ng Vice Presidente ukol nga dito sa kanyang mga sinabi, Jun. Kailan ba ang alis ni Pangulong Marcos, Nel? Kasi kasama ba kayo dyan ngayon sa pagpunta niya sa gitnang silangan? Jun, ngayong araw, hindi lang natin maaring ibigay yung eksaktong oras, pero ngayong araw ang alis ni Pangulong Marcos papuntang United Arab Emirates at magiging limitado lamang yung kanyang mga magiging kasama at ito ay isang araw lang na working visit dyan sa UAE. At hindi na nga rin magbibigay na yung pre-departure speech na lagi niyang ginagawa, traditional, na kapag siya umaalis ay nagbibigay siya ng pre-departure speech. At magiging maliit lamang yung delegasyon ng Pangulo at hindi na nga nagsama ng media delegation, Jun. Ibig sabihin, may sinasabi ka na hindi naka-indicate ngayon kung anong oras. Kasama ba yan sa security ngayon, Nel? Hindi naman, wala naman sinabi, pero yun ay protocol na sinusunod natin dito sa Malacanang na kapag may schedule ang Pangulo ay hindi natin maaari pang i-broadcast yung detalye yun hanggat hindi pa nangyayari. Yun ay standard protocol na sinusunod natin ng Malacanang Press Corps dito sa Palasyo, Jun. Maraming salamat, Nel Maribohok, nag-uulat ng live mula sa Palasyo ng Malacanang. Sinimulan na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez noong weekend. Ayon kay CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, sentro ng kanilang investigasyon ay kung totoong mayroong kinausap ang pangalawang Pangulo upang patayin ang mga nasabing opisyal kapag may nangyaring masama sa kanya. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We will be determining the facts of the case. We will be establishing what transpired. We will make a chronological events of this. We will make the complete records of this. And then after that, we will analyze and discuss these facts of the case. Nangangalap na ng mga impormasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez noong weekend. Ayon kay CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, kabilang dito ang chronological of events o ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Nilinaw din ito na hindi ang pangalawang Pangulo ang kanilang iimbestigahan, kundi ang naturang insidente. Ang instruction is to investigate the incidents. Okay? Hindi si Vice ang iniimbestigahan dito. Okay? The investigation is on the incident. So bilang mga investigador, bilang mga PNP, and we are limited to the criminal investigation aspect of this case, sentro ng kanilang investigasyon ay kung totoong may hitman na kinontak ang pangalawang Pangulo o kung figurative speech lamang ito. Yun ang talagang tutok ng PNP. Kasi specifics na yun eh. So nandun tayo sa level na yun. Yun ang talagang abot namin. Kung totoo nga bang may hitman, kung totoong
baka naman walang hitman o baka naman yan ay figure of speech na naman. So, yun ang ating mga titingnan dyan. And we'll be including all of those and considering those in our investigation. Nilinaw din ng General na investigasyon lamang ang magiging papel nila ukol dito. Kami will just be limited on the investigation. So pag investigation, ang gagawin lang namin, we'll just establish the facts of the case. We will examine this and discuss this vis-a-vis the laws, relevant laws, and then we'll make our conclusions and we'll make our recommendations, and that's it. Tapos kami doon. Sinabi pa ni General Torre na ipapadala nila ang kanilang konklusyon at rekomendasyon sa kung sino man ang magsasampa ng kaso Dito sa puntong ito. And then the investigation report will be forwarded to the proper authorities kung sino ang magpo-file ng case, because this could be a private this could be something that will need a private complainant. This could be something that can be taken up by the other branches of the government. This could be taken up by the Soljan and the other instrumentalities kung saan direksyon nila ipupunta o dadalhin ang investigasyon na ito. Samantala, aalamin din ng PNP kung may naging paglabag sa gagawing paglilipat kay Attorney Lopez sa VMMC, kung saan tinangka ng pulis na isara ang pinto ng ambulansya habang nandoon pa si BP Sara. Well, titignan natin kung nagkaroon ba ng lapses on the part of our officer or during that time mataas ang tensyon. Yung ating mga officer who was there as an action on the part of the PNP because nag-seek po ng assistance sa atin yung Office of the Sergeant at Arms ng Kongreso. So yun po yung naging participation ng PNP doon nung isinakay po doon. So immediately we want to proceed doon po sa veterans sa hospital or even doon sa St. Luke. So yung ating police doon ay titignan natin kung nagkaroon ba ng eagerness on the part of the police na hindi niya napansin na may mga tao pa doon sa likod po ng pinto. So these are things are being looked into po ng PNP. Noong weekend, sinabi ni BP Sara sa isang virtual press conference na kumontak na siya ng assassin para ipapatay sina President Marcos, asawa nito, at si House Speaker sakaling may mangyaring masama sa kanya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nakadalo sa pagdinig ng Kamara ngayong araw si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez dahil sa hindi pa rin maayos na kalagayan nito. Ngunit mismong si Vice President Sara Duterte ang nagpunta sa House of Representatives kaugnay ng nasabing pagdinig. Pinalawig naman ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang detention period ni Attorney Lopez. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Magandang hapon, Jed. Ilang araw ba ang idinagdag ng komite sa detention ni OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez? Magandang hapon din, June. Mula nga sa 5 araw ay ginawang 10 araw ang detention period ni Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong araw, inihain ng ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang motion na palawigin ang detensyon ni Attorney Lopez. Paliwanag ng mambabatas, ito ay dahil umano sa ipinakitang pag-uugali ni Attorney Lopez na umiiwas sa pagbibigay ng malinaw na sagot at pagsisinungaling sa mga pahayag nito sa nangyari sa kanya sa detention facility nitong nakaraang weekend. In view of the what happened during the last 2 days or so, I would like to consider to move for a reconsideration of our resolution insofar as it's limited the period of detention for only 5 days. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. Agad naman itong inaprubahan ng chairperson ng House Committee na si Representative Joel Chua. Kinwestiyon naman ni Representative Rodante Marcoleta at sinabing paano ang naging ebaluasyon ng mga ebidensya
o ano ang naging batayan sa ipinataw na contempt order sa Chief of Staff ng OVP. Matapos banggitin sa opening statement sa nasabing pagdinig, ay muli itong ipinaliwanag ni Representative Joel Chua. Nakita po ng committee na ang kanyang mga sagot at mga pagkilos mula sa mag-umpisa ng inquiry nito ay evasive, uncooperative, and untruthful. Ang suma total at kabuuan ng kanyang mga acts and responses ultimately convinced the committee that Attorney Lopez was guilty of interfering in and frustrating Congress' exercise of its power of legislative inquiry. Samantala sa ikalawang pagkakataon ay dumalo nga si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa paggamit ng pondo ng kanyang tanggapan maging ng Department of Education. Bago pa siya magtungo sa House of Representatives kanina ay sinabi niya sa isang maikling panayam kung bakit nagpasya siya na dumalo na sa nasabing pagdinig. Hinahabol ko yung House hearing dahil kailangan ko samahan sa House hearing yung mga OVP personnel na nandoon. Matatandaang dumalo si VP Duterte sa unang pagdinig ng panel ngunit tumangging mag-take ng oath at hindi na rin siya dumalo sa mga susunod na pagdinig. Ngunit ngayong araw ay nanumpa na siyang magsasabi ng katotohanan sa harap ng House Committee on Good Government sa kanilang investigasyon. June, hindi pa nga rin tapos yung pagdinig ng Kamara kaugnay nga sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President maging ng Department of Education dahil pansamantalang sinuspende ang pagdinig dahil kinakailangang dumalo sa plenary session ng mga kongresista at binanggit din ni VP Sara ang kalagayan ni Attorney Zuleika dito sa Veterans Memorial Medical Center ay may mga pagkakataon daw na umiiyak pa rin si Attorney Lopez kapag naaalala yung mga hindi magandang nangyari nitong weekend sa kanya nang ihain nga yung order na pagpapalipat sa kanya sa Women's Correctional sa Mandaluyong City. At binanggit din ni VP Duterte na sa kanyang pag-alis papunta kanina sa House of Representatives ay naiwan si Senator Ronald Bato de la Rosa kasama ni Attorney Lopez. Ayan muna ang update, balik sa iyo, June. Jed, kung 10 araw sinasabi na extend, lalabas, Sabado pa, matatapos yung extension ng contempt ni Attorney Lopez, nagbibigay ba ang ospital ng medical bulletin? May inilabas ngang statement kanina ang BMMC kaugnay sa kondisyon ni Attorney Lopez pero hindi ito detalyado dahil sinasabi nila na data privacy rin ito ni Attorney Lopez. Kaya yung mga update kaugnay sa lagay o kung bumubuti na ba ang kalagayan ng Chief of Staff ay nakukuha lang natin sa pamamagitan ng panayam kay Vice President Sara Duterte o kaya kay Senator Ronald Bato de la Rosa na kasama niya dito sa VMMC. June? Sabihin, dun lamang sa dalawang opisyales ng gobyerno na yon malalaman yung detalye noong medical bulletin ni Attorney Lopez. Jed. Tama ka dyan, June, dahil tumatagi nga itong VMMC na maglabas ng detalyado impormasyon kaugnay doon sa kondisyon nitong si Attorney Lopez na kasalukuyan pa rin nandito sa VMMC. June. Maraming salamat, Jed Neresina. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang rider na nasugatan matapos bumangga sa sinusundang motorsiklo sa Tagum City. 5 naman ang sugatan sa isa pang aksidente sa Paniki, Tarlac matapos araruhin ng isang motorsiklo ang mga nakaparadang tricycle at kolong-kolong. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Nakaupo na sa gilid ng kalsada ng datnan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lady rider na bumangga sa kasunod nitong motor sa National Highway Barangay Kanokotan, Tagum City, alas 6 ng umaga kahapon, November 24. Ayon sa biktima, hindi niya napansin ang biglaang pagliko ng sinusundan niyang motor kaya siya bumangga. Nagtamo ng gasgas sa kanang balikat at dislocation sa kanang collarbone ng biktima na kinilalang si Nelia May Carrion, 27 years old na taga Kalinan, Davao City.
Matapos malapatan ng pangunang lunas, ay agad itong dinala sa Tagum Doctors Hospital. Samantala, inararo naman ng isang motorsiklo ang nakaparadang tricycle at kolong-kolong sa kahabaan ng MacArthur Highway, Barangay 10, Paniki, Tarlac, bandang alas 3:30 kahapon ng madaling araw. Papunta sana sila sa Urdaneta mula sa San Fernando, Pampanga. Pero nag-overheat at biglang huminto ang sinasakyang motorsiklo ng isa sa mga biktima, kaya napatigil sila sa madilim na parte ng kalsada. Nag-park po kami dito kasi ginagawa po kasi namin ito kasi nagbarat po sa nag-overheat. Kasi nakatalikod po ako sa dito eh. Bigla na lang po may bumangga sa amin. Dito, binararo po yung mga kasama. Nagtamo ng mga galo sa ulo, balikat, binti, kamay at paa ang driver ng tricycle at ang kasunod nitong kolong-kolong dahil sa pagtilapon. May mga gasgas din sa tuhod at paa ang 3 pang nasangkot sa aksidente. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue ang mga biktima. Samantalang ang lalaki na may-ari ng motorsiklong bumangga sa kanila ay inasikaso naman ng Paniki Rescue. Dinala ang mga pasyente sa Paniki General Hospital. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi magkasya sa evacuation center sa Delpan sa Maynila ang mga pamilyang nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Manila kahapon. Isang evacuee naman ang hinimatay sa init dahil sa pagsisiksikan. Inalok ni Mayor Hani Lacuna ang iba pang mga nasunugan na lumipat sa ibang evacuation center na di kalayuan sa lugar na nasunog. Ito ang balita ni Benedict Samson. Iba, meron din tayo sa bungad ng Isla Puting Bato na nakikisulang muna sa tent na pinipilit natin na ilipat sila sa magandang pagsisilungan nila. Ang gusto nila, mag-stay muna lang naman doon sa bungad. Kasi iniisip nila yung mga gamit nila na iwan, baka mamaya mawala o manakaw. Nagsisiksika na sa Delpan Evacuation Center ang mahigit 1,000 pamilyang lumikas matapos sa malaking sunog sa Isla Puting Bato, Tondo, Manila kahapon. Kaya naman nakikiusap ang barangay chairman na si Anthony Igus na madagdagan pa sana ang evacuation center para sa mga nasunugan. Medyo napakahirap talaga. Wala ganong kaming paglalagay sa mga tao. Gumawa rin kami ng paraan. May kami ng tulong sa MDSWD natin, pati kay Mayora Hani Lacuna, Angan, na yung mga ibang eskwela na nakiusap na pwede magamit. Kasi totally, napakalaking sulong na nangyari sa Isla Puting Bato. Dahil sa dami ng evacuee, ang iba ay sa labas na ng Delpan Evacuation Center na lang naglatag ng karton upang may matulugan. Kabilang na nga rito ang 9 na buwang buntis na si Manilyn Makaspak at Nila Taladro na isang senior citizen. Pareho silang walang naisalba sa kanilang mga gamit. Kinandado na lang namin yung bahay. Lumabas kami. Nagdiretso kami ngayon dito sa Delpan. Ngayon, tingnan nyo nung bahay, baka kasi lumakas yung tinignan yung manugang ko, ay asawa ng apo ko, sunog na yung bahay. Kwento ni Manilyn, kahit kabuanan na niya ay napilitan siyang mapatakbo, masiguro lang ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Kasi sobrang lapit na inano ko na lang agad yung mga anak ko, tapos niligtas ko lang mga requirements yun. Ayun lang mga naligtas ko, tapos diretso na po kagad kami, tumakbo na kami kasi sobrang dami na kagad ng mga tao siksikan na eh. Hinikayat naman ni Manila Mayor Hani Lacuna ang ilang evacuee na lumipat sa Pedro Guevara Elementary School upang mabawasan ang siksikan sa Delpan Evacuation Center. Kung hindi ho kayo magkakasya dito sa Delpan, meron naman pong nakaabang. Medyo malayo-layo ng kontre sa Pedro Guevara, pero mas ligtas po kayo doon. Kasi syempre, yung lugar po nyo sa isla, kahit papaano po, gusto nating maayos muna bago po kayo magsipagbalik. Kasi kung nandun po kayo, hindi po kayo ligtas. Yun lang naman po, pag-isipan nyo pong mabuti. Dahil naman sa init, isang evacuee ang nahimatay. Kaagad naman siyang nasa klolohan ng mga medic na naka-duty. Bukod sa evacuation center, may ilang pamilya ang naglatag na lamang ng tent sa open area na ito ng Isla Puting Bato dahil ayaw nilang iwanan ang kanilang mga naisalbang gamit. Hindi na po kasi marami na pong tao doon eh. Nahirapan din po kami dahil may mga apo po akong maliliit. Hindi na po kami pumunta doon. Dito na lang po kami nag-stay. Samantala, ang ilang residente naman ay kanya-kanya ng kuha ng mga bagay na maaari pang maibenta.
Sa inisyal na datos mula sa Manila City Public Information Office, higit 1,000 bahay ang natupok ng apoy. Sa tala naman ng Bureau of Fire Protection, umabot sa Task Force Charlie ang alarma ng sunog at tumagal ng halos 8 oras. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sundin na ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang mga mararahas na protesta sa Montreal, Quebec, Canada. Sa gitna ito ng Annual NATO Assembly na sinasagawa sa bansa. Nasa 300 delegado ng North Atlantic Treaty Organization o NATO members at partner states ang nagtipon sa Montreal mula November 22 hanggang 25. Habang nagpupulong, nagsagawa ng kilos protesta ang dalawang pro-Palestinian groups laban sa Israel kung saan sinunog ang effigy ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at nagsindi ng mga smoke bomb. Sa mga video at larawan ipinost sa social media, makikita ang mga mass rioters na nagsusunog ng mga flare at sinisira ang mga storefront windows. Gumamit ng tear gas at batuta ang mga pulis upang kontrolin ang protesta at 3 tao ang inaresto dahil sa pananakit sa mga pulis. Naglabas ng bagong kautusan ng Estados Unidos na nagbabawal sa pag-aangkat ng pagkain, metal at iba pang produkto mula sa halos 30 kumpanya sa China. Bunsod ito ng umano'y sa pilitang paggawa o forced labor. Base sa datos ng US Customs and Border Protection, mula November 1, umabot sa $3.6 million ang halaga ng mga shipment mula sa China na naharang ng mga otoridad mula nang ipatupad ang batas noong Hunyo 2022. Saklaw ng bagong restriksyon ang mga produktong pagkain tulad ng tomato paste, walnuts, mga produktong metal at iron ore. Target ng gobyerno na magkaroon ng 179 na kabuuang kadiwa store sa bansa bago matapos ang taon. Ayon sa Department of Agriculture, inuunti-unti na ang pagtatayo ng kadiwa store para sa target ng ahensya na 1,500 nationwide pagsapit ng 2028. Ito'y sa layunin na gawing mas accessible ang kadiwa para sa mga mamimili dahil sa mga pagtaas ng bilihin sa merkado bunsod ng mga kalamidad. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Dapat yung mga kadiwa stores natin ay talagang open at readily ma-access po ng ating mga nasalanta ng bagyo dahil nga po ang projection po natin dapat, alam naman natin pagka may bagyo, tumataas po talaga yung bilhin dahil nga po sa supply. Gawin nating mas accessible, mas palakasin natin dahil nga po dito mas makakabili na mas mura. Yun nga po sabi ni SEC, by April or mid next year, target namin is a total of 300. And by the end of 2028, 1,500 po ang ating target. Mas marami ng kadiwa store ang mapupuntahan ng publiko sa pagsapit ng Disyembre ngayong taon. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, layunin ng gobyerno, partikular ng Department of Agriculture na naglalayong maibenta sa publiko sa murang halaga ang mga produktong direktang mula sa mga magsasaka at mangingisda. Natutulungan po natin talaga yung mga farmers and fisher po cooperatives natin through the Kadiwa ng Pangulo program dahil direkta po nating nabebenta or natutulungan sila na mabenta yung mga produkto nila without going through the several layers of middleman and traders. So direkta po natin sila binibigyan ng kanilang tindahan para sila mismo po ang makapagbenta doon sa ating mga kadiwa. Inaasahan din na sa isasagawang Kadiwa ng Pangulo Expo 2024 sa darating na November 26 hanggang 27 sa PICC ay magkakaroon pa ng karagdagang partnership sa mga farmer cooperatives sa pagpapalawak ng proyektong ito. So we're expecting na kumbaga through this event, marami pa po tayong mayakag o ma-encourage na mga farmer cooperatives na sumama o maging supplier o maging seller po natin sa ating Kadiwa ng Pangulo program. Sa kasalukuyan, mayroon ng 108 na existing na kadiwa store sa bansa at
inaasahan na magiging 179 ito pagkatapos ng taon. Ayon sa Department of Agriculture, hindi araw-araw ang function ng Kadiwa Store dahil wala sa plano ng ahensya na gawing kakompetensya ito ng mga palengke. Kasi nga po, syempre yung mga palengke kumukuha rin po sa mga magsasakayan. So parang magkakaroon po ng competition. Ayaw rin po natin yun. The goal is, sana mas maging regular siya. Not necessarily every day. Pero kumbaga, yung regular niya yun is parang alam ko, in the consciousness of the mamimili ng consumer is pag ganitong araw, ganitong oras, bukas po yung Kadiwa. Bukas ang mga Kadiwa Store, Huwebes hanggang Sabado, base sa obserbasyon sa araw ng pamimili ng mga tao. Ayon sa DA, ito ay under trial pa rin dahil nakadepende kung magiging malaki ang demand sa mga nasabing araw. Sa kasalukuyan, mayroon ng Kadiwa Store sa NCR, Rizal, Laguna, Cavite, Bulacan, partikular na sa San Jose del Monte at sa Cebu sa area ng Visayas. Ayon naman kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na magiging reference ng mga pamilihan ang Kadiwa. As a reference price nung sa mga palengke kasi pag minsan hindi maiwasan yung ibang palengke masyadong mataas. So normally kasi yung Kadiwa is 20% lower doon sa mga traditional natin na mga family. So, maganda rin ito as way to check and balance yung mga presyo sa family. Samantala, natanggap na ng ahensya ang 5 billion support fund para sa Rice for All program at P29 program na magagamit sa susunod na taon hanggang sa pagtatapos ng termino ng Pangulo. Paanyaya ng Department of Agriculture, bukas ang Kadiwa ng Pangulo Expo 2024 para sa mga nagnanais na makilahok at saksihan ang mga success stories sa ilalim ng Kadiwa sa mga mangingisda at mga magsasaka. Paalala ng ahensya na kinakailangan lamang na mag-register online at ihanda ang QR code upang magkaroon ng access sa naturang event. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na alisin na sa listahan ng bagyo ang mga pangalan gaya ng Christine, Aghon at Karina, bunsod ng matinding pinsalang iniwan ng mga ito matapos ang pananalasa sa bansa. Paliwanag ng PAGASA, kadalasang inaalis sa listahan ang pangalan ng mga mapaminsalang bagyo kung ito ay nag-iwan ng 300 casualties at pinsala sa agrikultura at infrastruktura na hindi bababa sa 1 bilyong piso. Ang Aghon, ang unang bagyong tumama sa Pilipinas ngayong taon na nag-iwan ng mahigit 1 bilyong pisong halaga ng agriculture at infrastructure damages. Gayon din ang bagyong Karina na sinamahan pa ng habagat na nagdulot ng malaking pinsala sa agrikultura. Habang ang bagyong Christine naman ay nag-iwan ng mahigit sa 100 casualties at higit 11 billion pesos na pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Sinagot na ni House Speaker Martin Romualdez ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya at maging sa Pangulo at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon kay Speaker Romualdez, walang batayan at banta umano ito sa demokrasya ng bansa. Samantala, sentro naman ng pagtatanong ng mga mambabatas sa pagpapatuloy ng pagdinig ngayong araw sa House Committee on Good Government and Public Accountability ang paghawak ng confidential funds ng Department of Education o DepEd. Ito ang balita ni Dante Amento live. Magandang gabi Dante, ano ang naging sagot ni Speaker Romualdez sa mga paratang ni VP Sara sa kanya? Magandang gabi June. Nagkaroon nga kanina ng session ang Kamara at nagsalita o nagkaroon ng privilege speech si House Speaker Martin Romualdez kung saan June sinagot na niya yung mga naging paratang ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya at gayon din kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon pa kay House Speaker Romualdez, siya ay napilitan na umanong magsalita.
Dagdag pa nito, walang batayan ang mga paratang ni Vice Presidente Duterte na gusto lang siyang sirain dahil sa ambisyon nito sa politika, lalo na sa 2028 elections. Ayon kay House Speaker Romualdez, ito ay diversionary tactics lang umano ni VP Sara para ilihis sa tunay na issue. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Jude, binigyan din pa ng House Speaker na ang mga pahayag ng pangalawang Pangulo na ipapatay niya ang House Speaker sa BBBM at ang unang ginang ay hindi anya ito biro. Ito anya ay nagdadala ng mensahe o takot na maaaring gawin ang pagbabanta ng mga nasa kapangyarihan o posisyon ng pamahalaan. Insulto rin umano ito sa bawat Pilipino na naniniwala sa proseso ng batas at kahalagahan ng buhay. Let me be clear, hindi na to biro, hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Kaugnay nito, Juno, nanawagan si Romualdez sa kanyang mga kapwa-kongresista na pangalagaan ang institusyon o ang House of Representatives. Ito ay hindi daw pang personal na interes kundi mapanatili ang integridad ng Kamara. Sa talumpatin ito, kung wala anyang tinatago ang Vice Presidente, bakit hindi niya sagutin ang mga katanungan? Sa huli, nagpahayag ito ng buong suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa administrasyon nito. Samantala, sa pagdinig June ngayong araw ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay dumalo sa unang pagkakataon ang apat na opisyal ng Office of the Vice President at si VP Sara. Sumentro ang pagtatanong ng mga kongresista sa dating Special Disbursement Officer o SDO ng Department of Education na si Edward Fajarda. Tinanong partikular ang paghawak nila ng confidential funds ng DepEd noong panahon ni VP Sara nang kalihim pa siya ng DepEd. Kinumpirma ni Fajarda na siya at kasama ang isang security officer na si Colonel Dennis Nolasco ang nagwi-withdraw ng kabuuang 112.5 million pesos mula sa Land Bank na malapit lang sa tanggapan ng DepEd. 3 beses anya itong wini-withdraw sa halagang 37.5 million pesos kada withdrawal. Yung pagka-withdraw nyo yung pondo, saan nyo po dinala? Sa office po, Your Honor. Sa office. So, meron po kayong vault doon that would be able to hold 37.5 million. Meron po, Your Honor. Meron. Okay. June, ayon pa nga dito kay Fajarda, pagka-withdraw ng pera ay dinadala sa tanggapan ng DepEd at inilalagay sa vault. Pero ang aktual na disbursement o paglalabas ng pondo ay hindi na niya alam sapagkat si Colonel Nolasco anya ang naglalabas o nagdi-disburse nito. Ang security officer na ito ay si VP Sara anya ang nag-designate o nagtalaga. Mula sa iyo, inaalam mo ba kung saan gagamitin? Your Honor, meron po akong process ng pag-disburse niyan, Your Honor. Could you explain to us anong process ng pag-disburse mo? Sa isang ano ko lang po yan, sa security officer lang po ako nagdi-disburse niyan. Wala na pong iba. So, kung may nangangailangan ng confidential funds sa office ng DepEd, sa security officer lang mo binibigay? Yes, Your Honor. And who might be that security officer who disburses together with you yung confidential funds ng DepEd? Yes, Your Honor, meron po. Sino po yung security officer? Si Colonel Dennis Nolasco po.
pagkatapos nga ng interpellation o pagtatanong ng mga mambabatas dito kay Edward Fajarda na dating Special Disbursement Officer ng Department of Education, ay sunod namang tinanong itong si Miss Gina Acosta. Siya daw ay dating Special Disbursement Officer naman ng Davao City ng panahon ni Mayor pa si Vice President Sara Duterte, at nang magiging pangalawang Pangulo nga ito ay kinuha rin siya bilang Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President, at kinumpirma nga niya June na siya ang pumirma noong disbursement document na nagkakahalaga ng 125 million pesos noong huling bahagi ng 2022, December 20 hanggang December 31. So ito yung span ng nagastos yung kabuang 125 million. At natanong din siya kung kilala ba niya yung mga fictitious names na sinasabi ng mga mambabatas na si Kokoy Villamin at itong isa pang si Mary Jane Piatos. So alit-ayon pa dito kay Miss Gina Acosta ay wala rin siyang alam kung sino-sino itong mga individual na ito. At bago tayo umere, Juno, ay lumabas, naka-wheelchair itong si Gina Acosta dahil sumama ang pakiramdam, at sinamahan siya ni Vice President Sara Duterte lumabas, at pagkatapos mga ilang sandali lamang ay bumalik ang pangalawang Pangulo dito sa session area ng House Committee on Good Government and Public Accountability. So sa ngayon ay nagpapatuloy pa itong pagdinig ng komite kaugnay nga dito sa issue ng paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at gayon din ng Department of Education. Yan ang ating update. Balik sa June. Sa pag-interpolate ba kanina, Dante, ng dalawang dalawang SDO, sa DepEd at sa Office of the Vice President, may nakita na bang irregularity o paglabag sa batas ang mga mambabatas? Yes, June, alam mo, ang isa sa mga, wala naman silang sinasabing particular na batas na nalabag, pero ang sinasabi nga nila, bakit yung halimbawa na, bakit kung magwi-withdraw lamang ng pera, bakit iisang tao lang ang nagwi-withdraw? Bakit hindi alam ngayon nung Special Disbursement Officer, siya ang Special Disbursement Officer, bakit pinagkakatiwala doon sa sinasabing Security Officer ang pagdi-disburse? So yun yung mga, kubagang isa sa mga napuna ng mga mambabatas, papaano ngayon yung pag-reconcile dito sa mga sinasabing ang pahayag nitong Special Disbursement Officer na si Fajarda, dahil supposed to be trabaho niya yun ang pagdi-disburse ng pera, pero nung tanungin siya kung saan napunta yung halaga na nawawala ay wala rin siyang mabanggit, at ang kanyang itinuturo nga itong si Colonel Dennis Nolasco, which is kung di tayo nagkakamali, mukhang sa susunod na pagdinig June ay meron na rin sabina itong tao na ito o itong opisyal na ito para formal na humarap nga sa pagdinig ng komite. So karamihan sa mga napuna nga ng mga mambabatas ay bakit hindi alam nitong mga disbursement officer na ito na mga natanong, trabaho nila, kumbaga yung paghawak, tamang paghawak at tamang paglalabas ng pondo ng either ng Office of the Vice President at gayon din ng Department of Education. June. So lumalabas kasi, Dante, parang sila yung disbursement officer, ibibigay nila yung pera sa request ng mga security officer ng DepEd at ng Office of the Vice President. Ngayon, ang gagawin, Dante, paano gagawin ngayon doon sa naibigay na doon sa security officer? Yes, John, ang nangyayari rin yun, ang ilalabas na pondo. So, ang binanggit nila, hindi na raw nila alam kung saan na partikular napupunta
yung pera. Though may mga disbursement o acknowledgement receipt na dumating sa Commission on Audit, binigay itong mga opisyales, disbursement officer o itong Department of Education in particular at ng Office of the Vice President, mahigit 700 na mga acknowledgement receipt. Ibig sabihin ng acknowledgement receipt, mayroong isang tao na tumanggap ng halaga ng pera, permado ito. Yun ngayon ang problema, hindi nila nga mahanap kung sino-sino itong mga tao na ito, partikular na itong Kokoy Villamin at itong Mary Grace Piatos. So yan ngayon ang inaalam ng mga mambabatas natin, kung sino talaga, kanino napunta yung pera, kanino dumaan, partikular, sino ba ang naglalabas. So isa ngayon hindi pa talaga nasasagot ng mga resource person, partikular, dahil ang sinasabi nila, hindi namin alam yung mga tao na yan na lumabas doon sa dokumento na tumanggap ng pera. Jun. Kanina nang nag-break ang hearing dahil nga merong plenary at nag-address nga si House Speaker Romualdez, nagkaroon ba ng pagkakataon ng media na makapanayam si VP Sara Duterte para naman sagutin yung pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, maging yung pahayag naman ni Speaker Romualdez? Yes, June. Nung nagpa-interview kasi siya, hindi pa nagsalita noon si Speaker Romualdez. So, ang particular na in-address ni VP Sara ay yung nagiging statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sinabi niya rito, hindi pa naman niya nabasa o kaya napakinggan, particular yung pahayag ng ating Pangulo. Pero kung napakinggan daw niya, ay maglalabas naman sila ng sagot. Ang sinabi pa dito ng pangalawang Pangulo, kung handa naman daw silang sagutin kung ano yung pagbabanta o ano ba yung, baga, sinabi kasi ng Pangulo ay aaksyonan niya, hindi niya ipagwalang bahala yung naging pahayag ng ating Vice Presidente. So ang sinabi rin ni VP Sara dito, kung sila ay may mga katanungan sa akin, handa naman akong sagutin yan at sana sagutin din nila yung aking mga katanungan. Isa pa sa mga na-raise kanina na issue, June, ay yung posibleng ang pag-i-issue sa kanya ng subpoena ng National Bureau of Investigation. Ayon pa kay VP Sara, handa rin siyang harapin itong subpoena na ito kung sakasakaling maisisilbi na sa kanya ng formal. June. Ibig sabihin, Dante, hindi pa rin sumasala ngayon si VP Sara sa pagtatanong ng mga mambabatas. Yes, John, tama yan. Ay hindi pa siya partikular ring baga tinanong ng mga mambabatas. Bagamat may mga nag-ano siya kanina, sinisikap niyang mag-bat-in. Pero sabi nga ng mga mambabatas, partikular ni Chairman Joel Chua, Chairman ng komite, ay baga yung ni-raise kasing issue ni VP Sara ay hindi pa nila pinag-uusapan. Ang partikular pang tinatanong kasi ng mga mambabatas ay doon sa mga resource person, itong paggamit nga ng confidential fund, yung paghawak o pag-handle at pag-disburse. So yung mga ni-raise kasing issue ni VP Sara ay hindi kasama doon sa mga tinatanong pa ng mga mambabatas. Kaya wala pang pagkakataon na siya ay matanong sa ngayon, June. Alright, maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat ng live mula sa House of Representatives. Maaaring makaapekto ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa panukalang 2025 budget ng kanyang tanggapan ayon sa isang senador. Samantala, tumanggi namang magkomentaryo si Senador Amy Marcos sa mga naging pahayag ni VP Sara at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Maming statements ni BP makaka-apekto dun sa pag-restore ng budget ng OVP? Never naman dapat naka-apekto yun. Hindi naman personality ito. It's more on the how she's able to... Pero i-restore yung buo, ma'am, as requested ng mga kaalyat. Tignan niya na lang dito. Pinapapirma ko na yung committee report.
Hindi dapat ibatay ang pondo ng Office of the Vice President sa kung sino ang nakaupo sa pwesto. Ito ang binigyan diin ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe sa gitna ng deliberasyon sa pagsasabatas ng 2025 proposed national budget sa Kongreso. Umaabot sa 2.03 billion pesos ang orihinal na panukalang budget ng OVP sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program o NEP. Ngunit naging 733 million pesos na lang ito sa ilalim ng General Appropriations Bill o GAB matapos dumaan sa House of Representatives. Ito ay dahil ang ilang proyekto anila ng OVP ay kahalintulad ng ilan sa nakapaloob na programa ng ilang ahensya, pangunahin na ang Department of Social Welfare and Development. Ngunit matapos ang mga pahayag ni VP Sara kabilang na ang pagbabanta nito sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na maaaring makaapekto ang pahayag ni VP Duterte sa OVP budget. Para naman kay Senador Joel Villanueva, nananatili ang kaniyang posisyon sa pagdadagdag ng nasa 100 hanggang 150 million pesos para sa social fund ng OVP. I will remain consistent with what I said. I don't think about personalities. I only consider yung office, the office in itself. So that's all I can say. But of course, other members have their different opinions about what just transpired recently. Pabor naman si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagdaragdag sa natapyasang budget ng tanggapan ng kaalyado nitong si VP Sara. Walang effect sa akin. Whether or not nagsabi siya ng ganun, still, that budget of the OVP is needed for the operation of that office. Susunod naman si Senador J.V. Ejercito sa magiging pasya ng liderato at hindi nito gustong isipin ang anumang isyung politikal. Pinaka-basic lang at least naman to operate, I think. Yun naman ang sentiment ng Senate. Bagaman bukas sa ideya ng pagdaragdag ng pondo, nakapanig din si Senador Jinggoy Estrada sa desisyon ng mayorya. Well, I am going with the majority. If the leader rises, siguro pwede. Hindi naman kailangan. Samantala, hindi naman nagbigay na ng pahayag si Senador Amy Marcos kaugnay ng pagdaragdag sa OVP budget. Tumanggi na rin itong magsalita kaugnay ng sigalot sa pagitan ng kaibigan nitong si VP Duterte at kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Wala na muna akong comment. Pakikinig muna ako. Ano ba sinabi ni Bongbong? Hindi ko narinig eh. Hindi na rin sumagot si Senador Amy Marcos kung nababahala ito sa seguridad ng kapatid at kung nasurpresa ito sa mga lumabas na pahayag. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinapalakas ng South Korea ang work-life balance upang malutas ang bumababang birth rate. Sa isang beauty brand company, pinapayagan ng mga empleyado na magtakda ng oras para sa kanilang personal na buhay basta't natatapos ang 171 oras ng trabaho kada buwan. Nag-anunsyo ang gobyerno ng mga hakbang tulad ng pagtaas ng paternal leave at parental benefits na magsisimula sa 2025 upang hikayatin ang mga pamilya na magkaanak. Ipinakita sa mga empleyado ang mga benepisyo ng flexible work arrangements na nagbibigay ng oras para sa pamilya at personal na pangangailangan. Hinimok ng gobyerno at mga kumpanya ang mga manggagawa na gamitin ang parental leave at iba pang benepisyo upang matulungan ang pagtaas ng birth rate. Inihain na ng pamahalaan ng Australia ang panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga batang wala pang 16 na taong gulang upang labanan ang online bullying. Inimok din ng mga tagapagsulong ng panukala ang agarang aksyon upang maprotektahan ng mga bata mula sa pinsala ng social media. Isinumite na rin kay Prime Minister Anthony Albanese ang isang petisyong may mahigit 124,000 na lagda para sa mas mataas na age limit sa social media. Want young Australians essentially to have a childhood. We want parents to have peace of mind. Today, our government has introduced legislation to create a new minimum age of 16 for access to social media.
social media has a social responsibility. And as a government, we have a responsibility to keep our young Australians safe. Umangat na sa tig-2 panalo ang SSS Pension Boosters at PhilHealth Consulta matapos magwagi sa kanilang mga game kahapon sa eliminations ng UNTV Cup Season 11. Habang pumasok na rin sa win column ang Senate Defenders matapos ang makapigil hiningang panalo kontra sa DENR Warriors. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Tagumpay na naprotektahan ng Season 10 runner-up SSS Pension Boosters ang kanilang record laban sa rookie team BJMP Greyhounds sa kanilang bakbakan sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City kahapon. So one-legged step back. Yes, good. First quarter, hawak ng SSS ang momentum with 4 points advantage, 25-21 sa pangunguna ni Carlito Kemba with 8 points. Second frame, sumagot ng 10 points si Roy Parocho, dalawa dyan mula sa Rainbow Country to lead the offense for the Greyhounds. Kaso may buwelta naman na tig 6 points sina Glenn Bolocon, Mark Anthony Katakutan at Carlito Kembao. Kaya abante pa rin ang SSS at the end of first half, 53-43. Third kanto, kumayod ng combined 26 points sina Cirilo Maghope, Roy Parocho at James Tupas para sa BJMP. Pero palaban pa rin ang SSS at si Lician Amparado naman ang nanguna sa opensa nila sa quarter na ito para panatilihin ang kanilang lamang, 80-75. Pagpasok ng last quarter, naibaba sa 3 points ang hinahabol ng BJMP. Pero mabilis na nakasagot ang Gunners ng SSS, kaya naman sa huli na naig ang Pension Boosters sa score na 107-101. Dahil sa panalo, may malinis na 2-0 win-loss record ang SSS. Best player of the game sina Maki Escalona na humakot ng 18 points, 13 assists at tig-2 rebounds at steals. At si Glenn Boloco na may 20 points at 5 rebounds. We fell short last year, so gusto namin siguro one game at a time, but the ultimate goal is to really win the championship. We feel good about the team. Kahit sino sa amin pwede, we are advocating team basketball right now. Bukok pa rin kami sa practice. Ginawa pa rin namin yung turo ni Coach Ronald at ni Coach Bon. Execute lang yung play. Go hard pa rin sa laro. Walang relax lang. Mas matinding bakbakan naman ang ipinamalas ng Senate Defenders at DENR Warriors. Kapwa ayaw patalo ng dalawang champion caliber teams. First quarter, kumonekta ng 8 points si Harry Petilos ng Senado na abante ng 5 points, 21-16. Second frame, bumaba sa 3 puntos ang hinahabol ng DENR, 38-35. Third quarter, umangat sa 8 points ang abante ng Senado, 56-48. Vergara. Atienza for 3. Got it! The game is tied at 63. Under 3 and 50 mark ng last quarter, naitabla na sa 63 points, courtesy ng tres ni Ralph Atienza ng DENR. Yun lang di nagpakaba ang Senado at mabilis na bumawi at muling umabante ng 4 points. Atienza open. Got it again! Oh! Last 1 minute, muling pumasok ang tres ni Atienza, 71-70. Isang puntos na lang ang hinahabol ng DENR. 37.7 seconds, tied at 71 points dahil sa free throw ni Brian Bangal. May pagkakataon pa sana ng selyuhan ng Warriors ang panalo, subalit Sanders attacks, uses the glass, misses. Marcos, blocked by Grijaldo. Wild pass, Marcos sa ilalim. And he's
Sa huli, it was Mark Anthony Marcos na nagbigay ng final dagger na nagpaluha sa Warrior fans matapos maipasok ang 1 out of 2 sa free throw. Tinangka pa sana ng Warriors na ikasa ang final play sa last 2.2 seconds. Pero Wide open. Oh, going for the win. That's way short. final score 72-71 at ang best player of the game ay si Mark Anthony Marcos with 19 points at 4 rebounds. Pressure talaga yung free throw na yun. Mabuti pumasok. At sa third game, itinumba ng PhilHealth Consulta ang PNP responders sa mainit na sagupaan na nagtapos sa score na 76-69. Apat na player ang naglista ng double digit para sa PhilHealth. Si Randy Pagon with 14 points, Jervy Glorioso and Ian Maso na may tig 13 points at si Mark Pedroso with 12 points. Habang tanging si Anton Tolentino with 17 points at Richard Villanueva with 14 points ang may double digit sa PNP. Hinirang na best player of the game si Jervy Glorioso na kumamada ng 13 points, 6 na steals at tig-4 na rebounds at assist. Mas malaking factor sa amin si Coach Louie kasi nga nagkaroon kami ng system, meron kaming mga plays na iniraran. Ganun na rin sa mga bagong players namin, malaking additional sa team namin. Kaya yung pagkukulang namin last season, nandito ngayon, medyo maganda yung resulta ng team namin, sana magtuloy-tuloy. Burger Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinalilipat na ng Pasig City Regional Trial Court sa kanilang jail facility si Apollo Kibuloy. Batay sa nilabas na kunusan ng Pasig RTC Branch 159, dito na dapat dalhin ang televangelist pagkatapos ng kanyang medical furlough sa Miyerkules. Ito ang balita ni Ryan Lacalale live. Ryan, ano ba ang naging dahilan at bakit pumayag ang Pasig RTC sa request ng prosecution? June, doon sa ipinakita sa atin na kautusan, wala na bang nakasulat doon kung bakit pinalipat na ng kustodiya si Kibuloy, pero siya na lamang kasi ang tanging akusado doon sa mga kasong isinampas sa kanila na nandoon pa sa PNP detention facility. Yung lahat ng mga kapwa niya akusado ay nailipat na lahat yun sa BJMP facility dyan. Pinagbigyan ng korte ang kahilingan ng kampo ng prosekusyon na ilipat na ng kustodiya si Apollo Kibuloy. Ayon sa legal counsel ni Elias Amanda, ang isa sa complainant ng sexual abuse laban kay Kibuloy, ikinatuwa ng kanilang kampo ang desisyong ito ng korte, lalo na ng mga complainant. Of course, we are very happy kasi yun naman talaga yung gusto namin mangyari, na malipat siya sa city jail kasama ng mga ibang akusado. Patunay niya ito na gumugulong ang justice system sa bansa. Sa lahat ng respondent sa kasong qualified human trafficking, child abuse at sexual abuse laban kay Kibuloy at 5 iba pa, tanging si Kibuloy na lamang ang nananatili sa PNP custodial facility. Ang kanyang mga kapwa akusado, lahat ay nasa ordinaryong kulungan na nakakulong. To be fair naman to the other accused, wala naman siya dapat special treatment kasi kasama naman siya ng katulad ng ibang mga akusado, walang dahilan para magkaroon siya ng special treatment na hindi niya maranasang makulong din habang tinatry yung case niya. They are claiming innocence until proven guilty. So, let it be. But dun tayo sa tamang proseso. Dun ka sa city jail. Sa Miyerkules ng hapon, nakatakdang ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology sa Pasig City si Kibuloy. Ito ay pagkatapos na matapos ang kanyang hiling na 5 araw na extension ng medical furlough sa korte.
Sabi ni Domingo, bagamat kasama ang dental procedure pero ang hiling talaga ng kampo ni Kibuloy ay angioplasty. I saw from the news kasi na dental, they're going to have a procedure today. Heart procedure, it's not dental. I don't know why they have to say that it's dental. I don't know if it has something to do with Kibuloy running for senator, that they want to hide that fact. But the fact is, it's not just dental. Of course, kasali yung dental, pero he's going to undergo angioplasty. Umaasa ang kampo ng prosekusyon na matutuloy ang nalalapit na paglipat ng kulungan kay Kibuloy sa darating na Miyerkules. We are hoping kung walang additional drama on their end na hindi siya fit to be in city jail. Pero sa tingin ko naman, pagkatapos ng procedure, yun yung order ng korte, i-commit siya sa city jail. June, sa susunod na taon na ang susunod na pagdinig sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Simula na ang paghahanda para sa ika-10 Wish Awards pagpasok ng taong 2025. Kaya hinikayat ang mga wisher na iboto na ang inyong mga paboritong OPM artist na nominado sa iba't ibang category. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Welcome to the 9th Wish Music Award! Huwag pahuhuli mga wisher. Ikasa na ang boto para sa inyong paboritong OPM artist na nominado sa iba't ibang kategorya sa nalalapit na 10th Wish Music Awards. Dahil sa pagdiriwang ng isang dekada ng Wish Music Awards, muling bibigyang pagkilala ang angat na Wish-clusive performances at mga natatanging OPM artist na may makabuluhang kontribusyon sa music industry. 30% ang total score ay magmumula sa online voting, habang ang 70% ay mula sa mga hurado. Para sa kumpletong listahan ng mga nominado, pumunta lamang sa official website ng Wish 1075. Maaaring bumoto sa pamamagitan ng WMA site, Wish mobile app, o kaya gamitin ang inyong Facebook account. Magtatapos ang botohan alas 12 ng tanghali ng January 10, 2025. Bukod dito, nag-iikot din ang pamosong Wish Bus upang makaboto ang mga wishers sa iba't ibang lugar. Maliban sa major awards, magbibigay din ang Wish 1075 ng special recognition, ang Wisher's Choice Award at KTR Icon Awards. Sama-sama nating bigyang pugay at suportahan ang musikang Pilipino sa pamamagitan ng 10th Wish Music Awards ngayong January 19, 2025 sa Araneta Coliseum. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, andito ako ngayon sa Malaysia at isa sa mga kapansin-pansin pag nagpunta ka rito, karamihan po ng mga sasakyan, ang driver ay nasa kanan. Kaiba po sa Pilipinas na nasa kaliwa. At alam nyo ba na yung orientation na yan ay apektado o damay na din yung paraan ng paglalakad ng mga tao. Halimbawa, yung pagsakay nila sa escalator o di kaya paglalakad sa mga walkway. Bakit kaya ganito ang sistema ng kanilang paglalakad at pagmamaneho dito sa Malaysia? Alamin po natin.
Ang right-hand drive ay minana ng Malaysia sa mga British noong panahon ng colonization. Kaya pati sistema ng daan, pareho rin sa UK, pati sa mga kapitbahay nilang bansa gaya ng Singapore at Thailand. Ngayon, hindi lang po sa kalsada ginagamit ang orientation na to. Kahit sa mga walkway, dapat lagi kang nasa kaliwa para smooth ang flow ng tao. Kapag nag-crosswalk ka, tingin muna sa kanan. Ibang-iba, di ba? At eto pa, sa escalator dapat nasa kaliwa ka kung tatayo ka lang. Ang kanan ay para sa mga nagmamadali. Napaka-organized, no? Kaya wag malito. Left is chill, right is go. Sa mga MRT, LRT at bus stations, pareho rin. Lahat may signage para gabayan ka sa tamang orientation. Napakadali lang sundan basta alerto ka sa paligid. Kaya kung magtuturista kayo dito sa Malaysia, tandaan na ang driver nasa kanan at yung lakaran ng mga tao nasa kaliwa. Ginawa nila yan, syempre, dahil nga nasakop sila ng mga British noon at para na rin mas maging maayos yung sistema nila sa mga kalsada at sa mga walkway dito sa Malaysia. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Lunes. Salamat po at shout out kina Roderico Santiago, Reynaldo Roquis at Tony Roger May Cabal Jr. Kaya din po kay Michael Murillo, Nelson Lachica Nunez at Andre Williams. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais na balikan sa Ito Ang Balita, maaari niyo po itong muling mapanood sa aming pong mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Kayo din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 22:4 na nagsasabi, ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. At kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.